Good morning! Ito na nga pala yung part 3 ng Sagada trip namin. Let's skip to the good part. Ito na nga pala yung pangalawang destinasyon namin matapos naming akyatin ng Marlborough Hills. O diba, sinong magsasabing galing kami sa 5 hours trekking niyan? Sa mga hindi pa nakapanood nun, hanapin nyo na lang yung part 2 ng Sagada trip namin. Isa nga lang ito sa mga naggagandahang kuweba dito sa Sagada. At ito nga ang tinatawag nilang Sumaging Cave. May mga napasukan na rin akong mga kuweba noon, kaya meron na akong idea at expectations na kung anong makikita ko sa loob. Medyo kakaiba nga lang yung naging experience namin dito dahil kung napapansin nyo ay pababa yung papasok ng kuweba. Maraming steps na nga rin yung binaba namin dito, kaya nag-iisip na rin ako kung paano kami paakyat. Pagdating nga namin sa dulo ng hagdan ay pinahinto muna kaming lahat ni Kuya para naman magbigay siya ng mga paalala. Dito nga sa part na to ay unti-unti na rin kaming nakakaramdam ng excitement. Dahil nga sa tono ng pananalita ni Kuya dito ay mukhang adventure nga talaga yung susuungin namin. Hindi naman niya kami tinakot pero in-advise naman kami na talagang delikado yung pababa. Maya-maya pa nga ay nag-start na rin kaming pumasok pa ng tuluyan dito sa kuweba. Sa pagpasok nga raw dito sa Sumaging Cave ay meron itong 3 phases. At nandito na nga kami ngayon sa phase 1. Chill nga lang kami dito at kayang-kaya naming bumaba ng nakatayo. Mga fruit bat. Dito nga rin sa part na to ay meron ka pang matatanaw na liwanag mula sa taas. Tuyo pa nga rin yung mga bato dito at wala pang masyadong lagkit ng lamig. Kaya naman chill na chill lang kami dito sa may phase 1 at excited pa sa kung anong makikita namin sa baba. Hindi ko lang alam kung meron lang bang limit yung pwedeng pumasok dito or may schedule ba kasi wala naman kaming masyadong nakasabay nung pumasok kami. Kung meron man ay ilan-ilan lang at kami talaga yung pinakamaraming grupo. Dito nga sa may part na to ay medyo patag na kaya naman hinintay kami lahat ni Kuya para kausapin kami ulit. Nagbigay ulit ng paalala si Kuya na dito na nga ang second phase at medyo mahirap na nga ito kumpara sa first phase. Dito araw sa part na to ay hindi nakakayaning bumaba ng nakatayo lang. Kaya naman tinuruan na rin kami ng teknik ni Kuya kung paano kaming bababa ng ligtas. At para naman maiwasan na rin namin yung pagkadulas. Deadman na nga rin kami kung madudumihan ba yung mga suot namin dahil kailangan mo talagang umupo para makababa ka ng ligtas. Karamihan pa nga sa mga batong tinatapakan namin ay talaga namang may pagkamadulas. At kung mapapansin nyo nga yung mga bato ay talagang may pagkamatalas din kaya kailangan talaga naming mag-ingat para maiwasan yung gasgas. Medyo nahirapan na nga kami dito sa unang pasok namin dito sa phase 2. Kaya naman nag-stop muna kami dito for a while para tiyaking okay ang lahat. At dito nga namin napansin na hindi pala nagsuot ng helmet si Vinel. Bro! I'm not trying to be... Si Vinel nga pala yung naka-block sa likod ni Kuya. Hindi, happy. Kuya, teka lang suot natin yung helmet ng isa. Kesa panghawak niya. Ate, Izel dito. Let's take mo yung helmet mo. Dito sa part na to ay medyo lumalamig na at malagkit na rin sa balat. At dito na nga rin yung lungga ng napakaraming paniki. Tinuro-turo ko pa nga itong malalaking butas na ito dahil akala ko nga ay view lang. At hindi ko nga alam na ito pa pala yung bababaan namin. Sa puntong ito ay halos wala nang nagsasalita sa amin dahil lahat kami ay kabado at seryoso na. Tama lang yung mga outfit natin. Oo, malalim siya kuya. Dito na nga ako sobrang nahirapan. Naglalaro na rin sa isip ko dyan na parang ayoko nang ituloy. Kasi kahit papaano ay nakakaramdam na rin ako ng takot at pag-aalala. Dahan-dahan lang ha. Papadali. I'm so proud of you. Sakit lang po sa Manila. Sure naman akong si Kuis, Ate Majo, lalong-lalo na nga si Ate Jen ay ganun din yung nararamdaman nila. Totoo ba yung tabi na? Ako din. Ayan o. Ako din. Sa takot nga namin ay ebidensyang nanginginig na yung mga binti namin. Kaya lang mas okay na mag-focus na lang kami sa pagbaba kaysa isipin namin yung mga takot namin. Maya-maya pa nga ay nakita ko rin itong napakalalim na butas na ito na pupuntahan pa namin. Sayang nga at kinuha ko agad yung pang video ko dito kay Kuya. Nag-aalala kasi ako na baka mahulog niya. Sayang naman. Eto na nga yung part na parang gusto ko na talagang umatras. Hindi ko kasi sigurado kung alin yung tamang tatapakan ko. Kaya naman binalikan ako dito ni Kuya para ituro kung saan ako tatapak. Nauna na nga rin dito sila Ate Sang, si
Pai, si Hazel at si Ate Majo. Ayan nga at nagfo-focus nga ako sa sinasabi ni Kuya Jan. Nasa likod ko rin kasi sila Ate Jan at si Kuis at talagang hinihintay lang nila ako. Maya-maya pa nga heto at nakalampas na rin kami sa napakalalim na daan na yun. Ayan nga pala si Raymond, nakasunod sila Kuis at sila Vinel. Dito na nga rin magtatapos ang second phase ng kuwebang ito. At dito na nga magsisimula ang pagpasok namin sa third phase ng kuweba. Dito nga ay kinailangan na rin naming hubarin ang mga suot naming mga tsinelas. Dahil dito nga ay may dumadaloy na talagang tubig. Kaya dapat talaga kami magdahan-dahan para hindi kami magtuloy-tuloy sa baba. Mabuti na lang at merong mga tour guide na umaalalay sa amin dito. At pansin ko nga na kami lang halos ang may suot-suot na helmet na may flashlight sa mga nakasabay namin dito. Sobrang nakakatakot nga yung naging experience namin sa pagpasok dito sa kuwebang ito mga sis. Pero nang nakita nga namin itong mga rock formations na to ay sobrang nakakabighani talaga. Sabi pa nga nila kuya ay may mas magandang view pa daw sa may ibabang parte pa. Kaya naman hindi na rin kami nagpapigil at talagang bumaba na rin kami. Bukod nga raw kasi sa mga nagagandahan pang mga rock formations ay meron din kaming makikitang ala swimming pool dito sa may bandang ibaba. Kaya naman for the go na yung mga sisi at nauna na nga itong kapatid ko na si Ella. Habang pinapanood ko nga itong video ay hinihintay ko yung surprise niya. Palabiro kasi itong kapatid namin na to at mahilig na rin talaga siyang madulas sa mga lugar. Hindi nga namin inakala na meron palang mala swimming pool dito sa loob ng kuwebang ito. Yun nga lang ay ito yung swimming pool na hindi ko pagliliguan dahil sa sobrang lamig ba naman ng tubig nito mga sis. Napagkatuwaan pa nga namin itong magpipinsan kaya naman ginawa na rin namin itong challenge. Lubugan na! Sino ba yung sino mo ba? Sinong matapang dyan? Ayan nga at nauna nang lumubog sa aming lahat si Raymond. Tapos ako naman. Nginig yarn. Tapos sumunod din naman si Elle with no reactions. Ayoko dyan, malalim yata dyan. Eto nga pala si Pai. Sa sobrang lamig nga nitong tubig dito sa loob ay wala talagang makakatagal na magbabad dito. Sumunod na nga si Ate Sang with hesitations pa nga. It's Ate Majo's turn. Slow-mo yarn. Dito na nga kami nagstay ng matagal at hindi na rin namin ginusto pang bumaba sa kasunod daw na swimming pool na to. Dahil sabi nga nila kuya ay may mas malalim pa raw dito at kung pupuntahan namin yun ay kailangan pa naming bumaba pa. Choice na rin naming lahat na hindi na nga puntahan yun kaya nag-enjoy na lang kami dito ng sobra. After nga naming makapagpahinga ay nagdesisyon na rin kami na bumalik na paakyat. Iniiwasan nga namin na baka abutan pa kami ng gabi dito sa ibaba. Sakto naman na may ibang grupo na napaparating papunta dun sa swimming pool. Mabuti na lang talaga at hindi kami nagkasabay-sabay kaya talagang na-enjoy namin yung experience namin sa loob. Naging madali nga para sa amin yung paakyat pabalik sa may bukana dahil wala kaming nakikitang malalalim na lugar at madidilim kaya hindi kami natatakot. Alam nyo ba na ang Sumaging Cave ay ang most dangerous cave dito sa Pilipinas? Oh, kami rin hindi namin alam yun nung pumasok kami dito. Nalaman na lang namin nung nakauwi na kami sa bahay. Nalaman na lang din namin na nasa 500 feet pala yung lalim ng Sumaging Cave. At ito nga ay katumbas ng 53 floors na building. Kung
nalaman ko nga lang ito before kami pumasok dito ay hindi ko talaga to papasukin. Napa-research na nga lang kami tungkol sa Sumaging Cave nung nakauwi na kaming lahat sa bahay. May mga buhay na rin palang nawala dito sa loob ng kuweba. Ayon pa nga sa na-research kong balita, mga bata daw yun na hindi nagsama ng tour guide. Mabuti na nga lang din na hindi pa namin alam yung mga kwentong ganito nung pumasok kami dito. Sinong gusto magugas ng kamay at saka paa? Saan po? Balik tayo sa baba. Ay! Huwag mo kami tabong mo yan. Anyway, ang importante naman na iligtas kaming lahat at nag-enjoy kaming lahat dito sa adventure namin ito. Ito pa rin yung lugar na worth it puntahan, pero as for me, hindi ko na to babalikan. Sa wakas nga, ay nakabalik na rin kami dito sa may phase 1, pero hindi pa dyan natatapos dahil meron pa kaming aakyating mahabang hagdan. Grabe yung pagod namin dito ngayong araw at talagang kuhang-kuha namin yung pinunta namin sa Sagada. Shout out nga pala sa aming head tour guide na si Kuya Andre! Yan lang mga sisi. Good night!